Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Attorney Topacio, pinapaliwanag kung bakit sinibak sa pwesto si General Nicolas Torre, no? Alam na, no? Alam na this. At pagsibak sa pwesto kay Nicolas de Torre III. At panarin po natin guys, and without further ado. Ang nakikita ko lang po na bagay sa DPWH si General Torre, magaling siyang maghukay. Katulad nung ginawa niya rin sa Kingdom of Jesus Christ. Pero bukod doon, ay wala akong nakikitang special qualifications niya para siya ay pumunta sa DPWH. Sa pagdating naman po sa NBI, ay ako po ay, well, personal po ito not as a spokesman of the Partido Democrático. Oo, hindi bagay, no? Si General Torre Ako Pilipino. In my personal opinion as a lawyer and as a citizen, ay hindi po very heavy-handed po at hindi sumusunod sa constitutional rights itong si General Torre para ilagay siya sa NBI at he has very big shoes to fill sapagkat matino po at maayos yung dating direktor ng NBI si former Judge Jaime Santiago at I think ang pinakamaganda pong gawin ng ating pamahalaan, in my personal opinion only, ay hayaan nang matapos ang termino bilang pulis. Hintay na mag-retire si General Torre and I think he should retire because I don't think he has any more contributions to make to our country judging from his previous actions as a police officer. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Nakikita niyo po ba na pinaiiral ng dating PNP chief yung personal na interest kasi hindi niya sinunod considering kanyang dinemote yung kanyang pangalawa sana na pinuno na ngayon ay tinalaga bilang PNP chief na matapos niya itong ipatapon doon sa Mindanao? Opo, sa akin po, hindi na yung personal na interest niya, kundi yung pagsunod na lamang sa patakaran. Ang isang PNP chief na hindi marunong sumunod sa regulasyon, ang hindi marunong sumunod sa mga nakatataas kanya, ay hindi dapat maging hepe ng PNP. Sapagkat it is a position that requires not only leadership, not only skills as a policeman, as an investigator, pero higit sa lahat, respect for the rule of law and obedience to the chain of command. Opo, at matatandaan, attorney, kinumpara pa niya yung kanyang sarili kay dating PNP chief at ngayon ay Senador Bato de la Rosa kasi from 1-star general, 4-star, kumbaga dinipensahan niya yung kanyang sarili nung iniluklok siya bilang PNP chief. At ganito po ang nangyari sa kanya na ilang buwan lang ay natsugi agad sa pinakamataas ng konseksyon sa pambansang pulisya, attorney. Opo, well, personal pong kilala si Senator Bato de la Rosa. At alam niyo po, siya po ay miyembro ng aking partido, yung Partido Demokratiko Pilipino. Ngunit malayo po. Napakalayo in terms of leadership, in terms of firmness as a police general. Pati sa pinag-aralan, may PhD po sa public administration si Senator De La Rosa. At nakita naman po natin, although medyo nakikita natin may pagka-jolly character siya, may pagka-character si Senator De La Rosa, his heart is in the right place at palagi po siyang naninindigan sa mga bagay na nasa tama at para sa best interest of our country. So malayo po. Of course, we are a free country, malaya siyang i-compare ang sarili niya kahit kanino. Opo, at kung hindi ito napalitan, itong si dating PNP chief attorney, nakikita niyo po ba na posibleng makaapekto ito sa laban kontra kriminalidad, laban kontra droga at laban kontra korupsyon dyan po sa hanin ng pambansang pulisya? Opo, kasi nabanggit na po ni kasamang Jade kanina yung moral. At ito pong nangyari kay General Torre ay lumaktaw po siya sa ulo, so to speak, ng iba na
sa tingin ng marami ay of course mas senior at mas karapat dapat dahil lamang sa sinasabi ng iba na parang canine devotion o parang pagiging tuta ng mga opisyal ng ating pamahalaan na gustong tuligsain o apihin ang kanyang mga kalaban katulad nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy, just to name a few. So para sa iba na nakakausap ko, may mga kaibigan din naman tayo sa pulis, ay masyado pong heavy-handed, masyadong canine at masyadong parang nagtatayo siya ng isang personality cult centered around him na hindi po dapat sa isang police officer. And Chief PNP and other police officers should be team players. Ang PNP ay hindi isang tao lamang, hindi isang personalidad lamang, but it is the sum of all its parts, which should be greater than the sum of all its parts. Opo, at meron ding umuugong po, attorney, di ko lang alam kung kayo po ba ay pabor dito, na itong nangyari po kay sa dating PNP chief na si Torre po ay panakip lang daw, issue dito po sa flood control projects para malihis po ang atensyon ng taong bayan. Ano pong masasabi niyo rito? Malinhis nga po talaga ang atensyon. Ngunit I don't think this is part of it. I think it is part of reaction doon nga po sa ginawang insubordination ni General Torre. Ngunit marami pong mga issue na nagpapalihis dito sa flood control. Isa na nga rito po yung extradition ni Pastor Kibuloy, yung proposed extradition. At nagsalita na nga po ako dito. Nasabi ko, ang timing nito ay very suspicious. Bakit ngayon? July pa pala. Yung June pa, ibinigay sa ating ambassador, di umano. Sabi ni Ambassador Romualdez, itong mga extradition papers. And then, nagulat naman ako, ganito po talaga kagulo dito sa gobyerno ito, nag-anunsyo si Ambassador Romualdez na meron na daw extradition documents na pinadala sa kanila, tinatanggi naman ng ating Department of Justice. So ganyan po ka-weird ang ating gobyerno. Ngunit bukod pa po sa pagpapalihis yan, iyon pong mismong investigasyon ay ginugulo po pala para sa ganang akin, ay ginugulo para yung tunay na issue, which is the involvement of certain members of the House of Representatives at mga matataas na opisyal ng DPWH ay matabunan. Unang-una po, alam nyo, if I may, kasamang Admar, iyon mismo website na isumbong mo sa Pangulo tungkol dun sa flood control. Bakit kailangan ang ordinaryong mamamayan ang magsumbong sa Pangulo tungkol sa flood control? Bilang Pangulo, siya ang Chief Executive, under niya ang DPWH, lahat ng datos is at his fingertips. Hinilingin lamang niya sa kanyang secretary, si Secretary Bonoan, who is his alter ego. Number 2, nasa ilalim ng Office of the President, ang NBI, ang PNP, may mga investigative capabilities ang both of these offices. Ba't hindi niya gamitin? O number 3, bakit kontraktor at ng kontraktor ang kanilang inuupakan? While may role talaga ang kontraktor dyan, sila ang nag-i-implement ng mga proyekto tungkol sa flood control at lahat ng infrastructure projects na pina-farm out sa mga private contractors. Ang DPWH po ang nagdidisenyo. Sila ang nagko-conduct ng bid. So yung sinasabi nila yung sumidan na 250,000 lang ang kapital ay nakakapag acquire ng multi-billion peso flood control projects. DPWH po ang dapat sisihig dyan sapagkat sila po ang nasa Bids and Awards Committee. And then, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang mga congressmen ang pumipili ng district engineers. Sila po ang pumipili ng projects. Marami pong kongresista, ang contractors na rin po. Bakit hindi sila sali? Bakit yung mga contractors lamang? Para sa akin po, while sila po ay may partisipasyon dito sa kontrobersya na to, sila po ay ang
ano sila sila ang pinakamaliit na player dito sapagkat ang marami po sa kanila, nakakausap ko rin po in confidence, napipilitan lamang sa patakaran ng DPWH at ang mga congressmen kung paano magsagawa ng project. Tama, no? Alright, yan, napakinggan at napanood po natin ang ating reaction video dito kay Rob Trip, dito sa SMNI. Alright, Atty. Topacio pinapaliwanag kung bakit sinibak sa pwesto si General Torre, no? At maraming salamat sa inyong lahat. Peace out.